Apat na sospek sa pagpatay kay Bulacan Provincial Board Member Ramilito Capistrano at kanyang driver patuloy pa rin pinaghahanap. Bulacan Government may alok na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga sospek. Si Denise Osorio sa detalye. Kasong double murder ang hinaharap ng apat na umunoy sospek sa pagpaslang kay Bulacan Provincial Board Member Ramilito Capistrano at sa kanyang driver na si Shedrick Suarez. Ayon kay Bulacan Police Provincial Office Officer in Charge Colonel Satur Edyong, ang mga sospek na tinukoy ng tatlong testigo ay sina Staff Sergeant Ulysses Pascual na kasalukuyang nakadestino sa Camp Crame, ang kanyang pinsan na si Cesar Mayoralgo Gallardo Jr. at dalawa pang kasama na sina alias Jeff at alias Lupin. Base po sa ating verification ay lumalabas na assigned po sa Crame, but previously ay assigned po sa Region 3, na-review Region 3. Pero ito na po ay naka-assign na sa Camp Crame. Wala po tayong report na kung saan yung tao, kung nasa kanila yung tao or at-large po. So, hindi naman po pulis ng Region 3 ito kasi nasa saknaw po ng Crame. Kahit inatabayanan natin kung ano po yung report, kung nasa kanila po yung tao or at-large po rin. Dagdag ng BPPO, malaking tulong ang nakitang plate number ng mga sasakyan sa mga CCTV footage kung kaya't nasundan ng mga investigador kung sino ang mga sospek. Malaking tulong po yung ating mga CCTV footages dahil nalaman natin na prior to the commission of the crime ay meron silang mga ginawang pag-conduct ng casing and surveillance magmula pa noong September 21, 23, 27 hanggang doon sa araw ng krimen. Apat na baril ang ginamit sa pagpatay sa dating bokal base sa nahanap ng mga basyo ng bala ng mga miyembro ng SOCO na isang kalibre 45, isang Super 38 at dalawang klase ng 9mm caliber. Sa pahayag naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando, mayroon ng pabuyang ₱250,000 na nakalaan para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga sospek. Kasi sinabi ng mga sospek ay please pakipagtulungan na kayo, sumuko na kayo sa PNP, sumuko na po kayo. Ang una ay ayos na nakalat namin informasyon, investigasyon, ay tukoy na kayo, nakita ko lahat ng CCTV at identify kayo, nakita nila yung suspect dito. Matatanda ang noong October 3 ng tambangan si Capistrano sa Malolos. Kagagaling niya lang sa isang regular session sa Bulacan Provincial Capitol. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng pamamaslang. Samantala, nailibing na ang labi ng nasawing board member. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.